Kaibigan, purihin ang Diyos sapagkat kasama ka namin dito sa oras na pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ang oras na ito ay magbibigay sa iyo ng kaalaman, kapayapaan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya sikapin mong subaybayan ang ating oras na pag-aaral, programang ito upang lalong pang maunawaan ang mga layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng ating mga viewers mula sa Lumalinda, Tagalog, Thai Church, ganoon din sa Las Vegas, sa Stockton, sa Northern Guam, sa Florida, ganoon din sa Riyadh, sa Canada, sa Hawaii, ganoon din sa Tennessee Southern University, sa San Pedro, San Simon, Bugabon, ganoon din sa Dulungan, Baco, at saka sa Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng mga hindi ko pa nababanggit, purihin ang Panginoong Diyos na patuloy kang susubaybay at sumusubaybay dito sa programang ito, kaibigan. Pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. At maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa YouTube comment section natin. At ibinabahagi ang programang ito sa mga kaibigan at mga kapitbahay, mga katrabaho, at dito namin nalalaman kung saan ito nakakarating ang programang ito. Ganon din sa lahat ng mga nakikinig at sa mga sumusubaybay sa AWR 89.1. Dalangin namin na kayo patuloy na palalakasin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang mga kasama natin dito sa studio ay ang mga lalaki ng ating Panginoong Diyos. Ang una dito ay si Pastor Ian Felicitas. Siya po ang ating bagong Field Secretary ng Southern Asia Pacific Division. Kumusta kayo, Pastor Ian? Mabuti naman po, Pastor Ray Urbi, at sa inyo pong lahat ay pinapaabot ko po ang pagbati mula sa inyong lingkod at kasama po ng mga manggagawa mula sa Southern Asia Pacific Division. Isang matiwasay at mapayapang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat. At ang pangalawang mga kasama natin dito ay ang ating butihing pastor, makiting na pastor, si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating bagong Sabbath School and Personal Ministries Director dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Mabuti naman, Pastor Ray at Pastor Ian. Tayo nagpapasalamat muli sa ating Panginoong Diyos na binigyan tayo ng pagkakataon upang pag-aralan ang kanyang mga ginintuang salita. At sa umagang ito, sa oras na ito ay tayo ay manalangin na bigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon upang ating makita kung anong kagustuhan niya sa ating buhay habang hinihintay natin ang kanyang muling pagdating. At sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O Panginoon Diyos sa maraming banal, narito ang iyong mga lingkod, mag-aaral ng iyong mga salita. Nawa po ang iyong presensya sa pamamagitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu ay kasihan kami maunawaan ang iyong mga salita at maisakabuhayan. Pagpalain ang bawat isa sa amin, patawarin niyo po ang aming mga kasalanan, ganoon din po ang mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pangwalong paksa na pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na Tipan sa Sinai. At ang talatang sa uluhin na matatagpuan sa Exodo 19:4 hanggang 6. Ito po ang sinasabi. Iyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari sa higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. At kayo ay magiging isang kaharian ng mga pare at isang banal na bansa. Napakaganda ang ating pag-aaralan ngayong linggo. At buuin natin ating leksyon. Talakayin natin sa 3 punto. At ang 3 punto ay magsisimula dito sa 3 G.
Ito po ang sinasabi. Ang unang punto ay papaliwanag sa atin ni Pastor Ian. Pangalawang punto ay papaliwanag sa atin ni Pastor Jules at balik tayo kay Pastor Ian, yung pangatlong punto. Ang tatlong G na ito ay una, God's purpose. Ito po yung a covenant of relationship. Ang pangalawa ay God's law. Ito naman yung a gift of grace and holiness. Ang pangatlo ay God's grace. Ito naman yung the law leads us to Christ. Kaya ang unang punto, ibigay natin kay Pastor Ian at tatalakayan niya at mga ipapaliwanag niya ang anong ibig sabihin ng unang punto. God's purpose, a covenant of relationship. Pastor Ian. Maraming salamat, Pastor Urby. Tingnan po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, at unawain natin kung ano ang nilalaman ng ating leksyon patungkol sa ang Diyos ay isang Diyos ng tipanan at siya'y Diyos ng pag-ibig. Kasi malinaw po sa Biblia na ang foundation ng covenant na ito ay ang ating Diyos. Tingnan po natin ang unang talata na ating babasahin. Ito'y masusumpungan sa Exodo Kapitulo 3 at ang talata po ay 12. Exodus chapter 12 verse chapter 3 verse 12, Pastor Urby. Kanyang sinabi, ako'y makakasama mo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Kapag iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, sasambahin ninyo ang Diyos sa bundok na ito. Malinaw sa talatang ito, mga kapatid, na pinapakilala dito ng Biblia, ng aklat ng Exodo, na ang Diyos ng tipanan ay Diyos ng pagpapalaya, Diyos na tagapagligtas. Tingnan po natin ng malinaw, mga kapatid, kung ano ba yung covenant na ito. Sa Biblia, mga kapatid, madalas ginagamit yung katagang covenant. Pag sinabi po natin covenant, ito ay halaw sa mga treaty or kasunduan ng mga bayan at ito ay nagiging tipanan or kasunduan ng dalawang makapangyarihang mga bansa. Nung ito ay ginamit ng ating Panginoon at ni Moises sa pagsulat ng aklat ng Exodo, ipinapakita niya dito na ito din ang ginagamit ng Diyos na ang tipanan o ang covenant, that God is not simply a God of treaty but a God of relationship. Itong Diyos na nag-o-offer ng relasyon ngayon sa atin, ng isang ugnayan, ng isang tipanan, ay siya ding Diyos na pinakilala kanina ng Exodo Kapitulo 3, versikulo 12, na siyang nagpapalaya. Ngayon, dagdagan po natin, mga kapatid. Tingnan po natin ang Exodo 19 at simulaan po natin sa versikulo 4 hanggang 6. Pastor Urby? Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong daigdig ay akin. Sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Alam niyo, mga kapatid, yung talatang binasa ni Pastor kanina ay nagbibigay din ng kahulugan nung pinalaya ng Diyos at binigyan ng Diyos ngayon ng kalayaan ang bayan mula sa Ehipsyo patungo sa lupang pangako. Ang relasyon na ito or ang pagliligtas ng Diyos ay hindi isang konsepto na paglipat lamang sa isang lugar or we can English it's a relocation, but rather when we talk about redemption, it is relationship. Yung pagpapalaya ng Diyos sa kanyang bayan ay hindi dahil bayan siya ng Diyos, hindi dahil may Diyos. Ito ay dahil ang Diyos ay bukal ng pag-ibig at yung relasyon na yun ay siyang pundasyon ng
kung sino ang Diyos at ng kanyang ginawa na pagpapalaya sa kanyang bayan. Makikita din natin dito mga kapatid na sa aklat ng Exodo simula Kapitulo 19 hanggang sa huling kapitulo ng aklat ng Exodo ay ito ay mga scenes na umiikot sa bundok ng Sinai. Bakit mga kapatid? Ang bundok ng Sinai mga kapatid ay isang lugar kung saan din ipinakita ng Diyos kung sino siya. Kung sino ang Diyos na nagbigay din ng kautusan ay siya ding Diyos na nagbibigay ng pangako at ng kanyang pag-ibig na makikita sa mga kautosang ito. Pero bago po tunghayan natin yon, tingnan pa po natin ang isang tala mula sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 24. Isang damba ng lupa ang iyong gagawin para sa akin at iyong iaalay doon ang iyong mga handog na sinusunog, mga handog pangkapayapaan, mga tupa at mga baka. Sa lahat ng dakong aking ipaalala, ang aking pangalan ay pupunta ako sa iyo at pagpapalain kita. Nakita natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na pinapakilala ng Diyos kung sino siya. At dito din natin makikita na ang covenant ng Panginoon ay hindi lamang isang covenant that boils into a saving relationship, but the covenant is also stipulating an obedience that is needed from God's people. Anong ibig sabihin? Ang pagsunod ng bayan ng Diyos ay hindi dahil gusto nilang maligtas. Mapapansin natin na iligtas na ang bayan ng Diyos at saka muling ipinaalala ng ating Panginoon ang mga tipanan niya sa kanyang bayan. Ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay nagpapakilala na siya ay Diyos ng pag-ibig at ang ating pagsunod sa Kanya ay bukal mula sa atin na kinikilala natin kung sino ang Diyos ng ating covenant relationship. Ito po yung mahalagang pinapakita ng aklat ng Exodo. Kaya nga't makikita natin dito na ang Diyos ay nagkaloob ng kautusan. Hindi upang maging pabigat, hindi upang maging burden sa kanyang bayan, kundi ito ay isang kaloob. Isa pa pong makikita natin dito mga kapatid, na ang Diyos na nagbigay ng covenant ay isang Diyos na nagbibigay din ng isang paalala ng kabanalan. At ang kabanalan ay siya ding nagiging motivation para humayo sa gawaing misyonero ang kanyang bayan. Malinaw mga kapatid at maginigiliw na taga-subaybay na ang Diyos ng Exodo ay siya ding Diyos natin ngayon na pinapakilala sa atin kung sino siya. At ito ang isang magandang punto ng ating pag-aaral na ito, Pastor Urbi. Napakaganda ang unang punto na ang layunin ng Panginoong Diyos ay hindi lang iligtas tayo mula sa isang lugar, kundi dalhin tayo sa isang lugar upang makilala natin siya ng lubusan at mapalalim ang paglilingkod, pagkakilala natin sa Kanya. At siya nga, kaya nga tayo'y tinawag na ang Kanyang layunin ay magkaroon tayo ng matibay na pagkakilala sa Kanya at pag nakilala natin siya ng lubusan, mas lalalim yung ating ugnayan sa ating Panginoon Diyos at mas masaya yung ating paglilingkod sa Kanya. Kaya tama yung layunin ng Diyos na iligtas tayo mula sa mga lugar na kadiliman ng ating buhay upang makapaglingkod tayo sa Kanya at makilala natin siya ng lubusan upang masaya tayong maglingkod at magiging tayo yung mga anak ng Diyos, pari ng Kanyang bayan, mga kaibigan at mga kapatid. Pastor Jules, mayroon kang idagdag. Napakaganda, Pastor Ray, yung diniskas sa atin ni Pastor Ian tungkol sa kung ano yung layunin ng covenant na ito.
yung layunin na binabanggit ni Pastor Ian kanina ay yung invitation for a deeper relationship. Yun yung layunin ng covenant na ito. So, merong responsibilidad ng bawat isa sa atin tungkol dito sa covenant ng Panginoong Diyos. Una, kung ating babasahin, Pastor Ray, doon sa Exodus 19 verse 5, may nakalagay dyan na binabanggit na responsibilidad doon sa covenant. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong daigdig ay akin. So, ang Diyos ay tinawag niyang tao upang tumugon doon sa covenant na yon sa pamagitan ng pag-ibig na may katapatan at pagsunod doon sa kanyang tipan na sinasabi dyan. So, merong responsibilidad talaga na kailangan nating na i-embrace na kung saan ito yung responsibilidad ng tao doon sa covenant na binigay ng ating Panginoong Diyos. Nakita ko pa, napansin ko yung binanggit kanina ni Pastor Ian tungkol sa redemption na binabanggit doon sa covenant na yan. Kung ating pansinin sa Matthew 26:28, Pastor Ray, pakibasa nga doon, may binabanggit doon na through the covenant, God provides way for salvation and restoration. Sa Matthew 26 verse 28. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Okay, so yung ultimate purpose ng covenant na sinasabi dyan ay to redeem us through Christ and to restore what was broken by sin. Kung ano yung nasira dahil sa kasalanan, binabanggit doon na finulfill ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang pagtubos sa atin ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. So napakahalaga yung layunin ng Diyos doon sa covenant na binabanggit ni Pastor Ian kanina. Kaya napakaganda na ang layunin ng Diyos, iligtas nga tayo para magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Kanya at makilala natin siya. Maraming salamat. At papasok na tayo sa pangalawang punto na ipapaliwanag sa atin ni Pastor Jules, God's Law, a gift of grace and holiness. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Okay, napakahalaga yung pangalawang punto na sinasabi natin dito na yung kautusan, yung dekalogo na binabanggit dito ay isang handog ng biyaya at kabanalan. Kung ating titingnan, Pastor Ray, yung pagbibigay ng Diyos ng kautusan, yung dekalogo, ay hindi nag-uumpisa ito sa utos, kundi ito'y nag-uumpisa doon sa ginawa ng Diyos na biyaya na pagliligtas sa mga Israel, sa bayang Israel. Kung ating babasahin sa Exodo 20 verse 2, anong binabanggit dyan, Pastor Ray? Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Ipinapakita at pinapaalala sa atin dyan, Pastor Ray at Pastor Ian, na kung saan inumpisahan ng Diyos ang pagpapakilala ng kanyang sarili sa kanyang bayan. Bago ibinigay yung kautusan, ipinakita niya kung anong ginawa ng Diyos sa kanila. Siya ang Diyos na nagtubos sa kanila mula sa pagkaalipin. Ito yung binabanggit dito. So kung ating titingnan, yung pundasyon talaga ng kautusan ay pag-ibig. Yun ang ating makikita. So doon sa Dekalogo, ito ay mayroong dalawang tapyas na bato na sinasabi. Yung una hanggang 4 ay binabanggit dito yung pag-ibig ng Diyos. At ang pang-5 hanggang pang-10 ay ito'y pag-ibig sa kapwa-tao. Kung ating babasahin, Pastor Ray, sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, anong binabanggit dyan? At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Nilalarawan yan na yung unang bahagi ng kautusan sa 1 hanggang sa 4, ito'y nagtuturo sa pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos. So, binabanggit doon kung ano yung ating
dapat gawin kung paano natin ipapakita ang ating pag-ibig sa ating Diyos. Kanya sinasabi doon ay walang ibang Diyos sa aking harapan. So kung iniibig natin ang Diyos, wala talagang ibang Diyos. Pangalawa, sinasabi doon na huwag kang gagawa ng larawang inanyuhan. So kung talagang iniibig mo ang Diyos, wala talagang larawan na dapat mong yukuran, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Pangalawa, yung pangalawang bahagi ng kautusan ay yung pag-ibig sa kapwa-tao. Sa Leviticus 19 verse 18, binabanggit din dyan ang pag-ibig sa ating kapwa. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit laban sa mga anak ng iyong bayan, kundi iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. So, ang pangalawang tapyas ng bato na doon sinulat mismo ng kamay ng ating Panginoong Diyos ay naglalarawan ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Kung inibig mong kapwa mo, ay kailangan mong igalang. Kagaya ng sinasabi, paggalang sa ating magulang, paggalang sa buhay, na huwag mong kitlin ang buhay ng isang tao, paggalang sa pag-aasawa na binabanggit doon, paggalang sa pag-aari ng mga tao, paggalang sa reputasyon. Ito yung sinasabi na pag-ibig natin sa ating mga kapwa. So kung ating titingnan ang kautusan, the law begins with grace and leads to love. Kanya nga't ang kautusan ng ating Panginoong Diyos reminds us that obedience follows salvation and not the other way around. Kung ating titingnan sa Roma 13:10, anong binabanggit doon, Pastor Ray? Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Okay. Sinasabi dyan that love is the fulfillment of the law. Tunay nga na ang kautusan, ang pundasyon ng kautusan ay ang pag-ibig. Hindi pwedeng sasabihin mo na sinusunod mo ang ating Panginoong Diyos pero hindi mo naman kayang ibigin ang iyong kapwa. Dahil ang pagsunod sa kautusan ay binabanggit dito na masunod mo dahil sa meron kang pag-ibig na binabanggit dyan. Dahil ang pundasyon ng kautusan ay ang pag-ibig. Pangalawa, the commandments are promises, not just prohibitions. So binabanggit dito na ang kautusan ay sets of promises, not only sets of rules and prohibitions, but they are 10 promises. Hindi lamang binabanggit ng Panginoong Diyos na ito gawin mo, kundi binabanggit nito na ang Panginoong Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng kakayahan upang masunod ang kautusan dahil may pag-ibig sa atin. At ang panghuli, the law reveals God's character. Iyong law ay pinapakita nito, it mirrors the holiness of Christ because God is holy, the law also is holy. And to keep the law is to reflect God's nature to the world. Iyon yung ating makikita. Kanya nga sa panghuli, Pastor Ray, sa Juan 14:15, binabanggit na dito na kung iniibig natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus, kailangan tuparin natin ang utos. Anong binabanggit, Pastor Ray? Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, love really is the fulfillment of the law. Napakaganda ang pangalawang punto na naibigay ang kautusan ng Panginoong Diyos sapagkat ito'y isang pagpapahiwatig na ang Diyos ay nais niyang magiging maayos ang ating buhay na pagsunod sa Kanya. Pero ito'y hindi magliligtas sa atin. Magpapakita lang ito kung ano ang kalagayan natin. At lalapit tayo sa Panginoong Diyos kung tayo ay lumabag sa Kanyang kautusan. Mga kapatid, kahit saan ka pumunta, sa Amerika, saan, lalo na kung ikaw ay nagmamaneho, may mga rules dyan
mga stop signs, lahat yan ay masundan mo para magiging peaceful, safety, and in order ang lahat ng mga bagay. Pero sa ating kautusan ng Panginoon Diyos, wala nang ibang tukoy nito, pundasyon, kundi yung pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang ibigin ng Diyos. Siya ang unang umibig sa atin. Kaya ang pag-ibig natin sa Diyos ay may papakita sa pagtupad ng kanyang mga kautusan para tayo ay maibilang na banal. Sapagkat ang banal ay, di ba, yung banal, Pastor, ay setting apart. Setting apart. Naibukod ka. So, ibig sabihin, kung sinundan mo yung utos ng Panginoon Diyos, naibukod ka para sa Kanya. Magandang tignan natin. Yung kaninang sinabi po ni Pastor Julius, Pastor Ray, ay napakaganda mga kapatid. Nais ko pong balikan yung mga ilang talatang iyon. Buksan po natin ating mga Biblia muli at tignan po natin yung tala mula sa Kapitulo 19, versikulo 24 at 25. Pastor Ray, pwede pong pakibasa. Sinabi ng Panginoon sa kanya, bumaba ka at ikaw ay umakyat kasama si Aaron. Ngunit ang mga pare at ang mga taong bayan ay huwag mong palampasin sa mga hangganan upang umakyat sa Panginoon, baka siya ay hindi makapagpigil sa kanila. At gayoy bumaba si Moses sa taong bayan at sinabi sa kanila. Kung mapapansin niyo mga kapatid, dito po yung tagpo na God was setting the boundaries of what is holy and what is profane, or what is not according to the Lord. But here, mga kapatid, ang maganda po dito, noong binigay na ng ating Panginoon ang kautusan, makikita niyo po dito in verse 25, so Moses went down to the people and told them, and gave them the words, the 10 promises, the 10 commandments, the Decalogue, ika nga po. Ito pong Decalogue mga kapatid ay makikita natin. Maganda po yung tignan natin ito, hindi po lamang sa nakaugalingan nating pagtingin na thou shall or thou shalt not. Pero kung titignan po natin, ito ay mga promises or in the context of the covenant relationship that God is offering, which is the stipulation of that covenant. So, it is, sabi po ni Pastor Julius kanina, ito ay nagpapahiwatig ng pag-ibig natin sa Diyos at ang pag-ibig natin sa tao. So, ibig sabihin, yung first 4 commandment, like for the first commandment, respect for this is a respect for an exclusive relationship with the Lord. Yeah. Nung sinabi ng Diyos na thou shalt have no other gods before me, it points that God is a covenant God, a God of relationship. Wala kang ibang iibigin maliban sa akin. Napakaganda nito, Pastor Julius, Pastor Ray, na ang ipinapakita ng Diyos ay siya ay Diyos ng pag-ibig at yung pag-ibig natin sa Kanya ay dapat na sa Kanya lamang. Hindi pwedeng may paiba-iba. Kaya nga patuloy yung second, pwede natin siyang tignan as a respect for personal and unique relationship with Him. Yung susunod ay nandun pa rin, which is a respect to who God is and His character of love. Paggalang natin sa pangalan ng Diyos, the expression in the Bible is, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Anong ibig sabihin man ito mga kapatid? Alam nyo, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At kung sisirain natin ito, tayo din ay ang representation ng Diyos sa lupang ito. At kung tayo ay hindi natin nire-represent ng maayos ang ating Panginoon, winawasak natin to. Sinisira natin ang pagkakilanlan ng mga ibang tao kung sino ang Diyos sa pamagitan ng ating mga buhay. Kaya nga makikita natin kahit yung Sabbath mga kapatid ay ipinapakita niya ang respect within the time bounds that the Lord has given, the sacred time and holiness. Kaya yung mga susunod, respect to parents, respect to life and the unborn, marriage, property, and judicial things, and the 10th commandment, which is respect
to self. Napakaganda, Pastor Urbi, Pastor Julius, na kailangan nating makita na ang kautusan ay kapaloob ng covenant na ito, which is a covenant of relationship. Napakaganda. Alam mo, yung pinabasa mo sa akin, Pastor Jules, ay tama yung sinasabi ni Pastor Ian, napakaganda, na bago tayo utusan ng Panginoon Diyos, pinakita niya muna siya kung sino siya, kung ano yung ginawa niya para sa atin. Para madali na tayo. So, God is a God of example. No? Siya ay matuwid. Kaya pinakita niya muna kung ano yung ginawa niya sa atin para mas madali tayong sumunod dahil nakita na natin kung gaano siya nagsakripisyo para sa atin. Ano po? Napakahirap kasing sundin yung tao na hindi mo siya kilala. Oo. So, nung binigay niya yung kautusan, bago binigay yung kautusan, ipinakilala muna niya yung kanyang sarili na meron siyang ginawa sa kanila. Yung pagtubos niya sa kanila. Yun yung kanyang ipinakita. Sa simpleng pamamaraan ito, yung mag-asawa, di ba, nagkakaroon sila ng tipanan. Tapos nagkakaroon sila ng pangako. Ako'y pinapangako ko na iibigin kita magmula ngayon hanggang sa kamatayan. Ano ngayon ang gagawin mo para matupad yung pangako at patuloy yung relasyon? Ikaw ay sumunod doon sa utos. Kung ano yung mga kautusan doon sa tipan para manatili yung relasyon. Nananatili yung relasyon ng mag-asawa sapagkat sila yung kanilang kautusan doon sa tipan ay kanilang sinusunod. Kaya nga, Pastor, may sinabi po si Sister White, ang sabi niya po sa Patriarchs and Prophets, page 371, the covenant God made with Israel at Sinai was a covenant of grace. Mali pong tignan na yung kautusan or yung dekalogo, yung ginawa ng Diyos na tipanan ng bayan ng Diyos at ng Diyos ay tipanan lamang ng pagsunod. Hindi. Dito pinapakita niya. Kaya nga yung verse 2, mga kapatid, nung chapter 20, I, the Lord, your God, has brought you out of Egypt. Hindi po pwedeng mawala yung pagliligtas. Kaya nga, yung pagsunod doon ay resulta ngayon nung pagkaligtas nila. Napakaganda nito, Pastor Urbi, Pastor Julius. Not the other way around. Not the other way around. Ika nga. Tama po. Kaya inisa-isa yung kautusan, yung 10 utos na dapat sundin ang mga bawat nilalang, ang mga taong nananampalataya sa Panginoon Diyos upang may pakita ang patuloy na pag-ibig natin sa Kanya. Papunta na tayo sa pangatlong punto. Ay, malapit na tayo sa oras. God's grace. At ibalik natin kay Pastor Ian. Ano ibig sabihin nito? God's grace, the law leads us to Christ. Pastor Ian. Salamat po, Pastor Urbi. Pag sinabi po natin God's grace, sometimes the word grace has been misused and wrongly used by some. Pag sinabi po natin habag, pag-ibig ng Panginoon, ito ay nagpapakita kung sino ang ating Diyos na sinasamba. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, that God is an everlasting God, a God of everlasting love. Wow! Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid, ay bukal ng pag-ibig na ito. Kaya nga, kung sino ang Diyos nating pinaglilingkuran, siya din ang Diyos ng pag-ibig. Kaya nga, ang pagsunod natin ay hindi ibig sabihin ako ay maliligtas dahil ako'y susunod. Ang pagsunod natin ay resulta ng kalalagyan natin sa ating Panginoon. Ano pong ibig kong sabihin? Ang Diyos ang nagligtas sa atin. Marapat na tayo ngayon ay tumagon sa pag-ibig na yon ng pag-ibig din sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan na siyang akda ng pag-ibig.
Kaya nga kung titignan natin mga kapatid, ang isang talata mula sa Roma Kapitulo 10, versikulo 4, Sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. maraming nagsasabi na ang talatang ito ay nagsasabi na si Kristo ang katapusan na ng kautusan. Pero alam niyo mga kapatid, sa tamang pagkaliwat at pagkasalin at pagkaunawa ng talatang ito, ang ginagamit po ng end dito ay telos. Ang ibig pong sabihin nito ay ang kinauwian ng kautusan ay si Kristo. Kaya nga't ang katuwiran ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon, hindi sa kautusan. Malinaw na ang kautusan ay siyang nagtuturo patungo kay Kristo. Kaya nga kung babasahin po natin ang ibang mga talata mula sa Biblia, tingnan pa po natin ang tala mula sa Roma Kapitulo 3, versikulo 20. Sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakakilala ng kasalanan. Ano po yung unang bahagi na nabasa natin dito sa Roma 3, versikulo 20? Na hindi dahil sa paggawa o pagsunod sa kautusan na tayo'y magkakaroon ng kaligtasan o tayo ngayon ay madadapig doon sa covenant relationship. Hindi po. Ito ay resulta ng pag-ibig ng Diyos. Ano ngayon ang kautusan? Ang kautusan ay nagpapakita o ipinapakita niya kung ano ang ating pagkakamali. Ang kautusan ay salamin, hindi lunas sa kasalanan. Ang lunas sa kasalanan ay ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoon. Tingnan pa po natin ang isang tala mula sa Galatia Kapitulo 3, versikulo 24. Kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y aariing ganap sa magitan ng pananampalataya. Tingnan natin mga kapatid, na tayo'y naligtas not because of the law but through the one who is perfect, who has been the source of love, of that saving relationship. Napakaganda po na makita natin kung papaano tayo niligtas ng Diyos. Kasi ang akala ng iba mga kapatid na ang nagliligtas ay yung ating pagsunod. Kaya nga yung pagsunod natin ay nagiging kapalit ngayon ng gawa ng pagliligtas ng ating Panginoon. Sino ngayon ang nagiging tagapagligtas ng ating sarili? Wala nang iba kundi tayo rin. Dahil tayo yung sumunod, iniligtas natin yung sarili. Ito po ay isang hidwang pagtatalo at malinaw po sa Biblia na ito ay hindi aral ng kautusan. Tingnan pa po natin ang isang tala mula sa Biblia na masusumpungan sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 12. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila iniusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Makikita natin dito mga kapatid sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 12 na ipinapakita dito that the Lord enables love in order for us to follow the law. Alam niyo mga kapatid, hindi ang takot ang siyang motibo upang tayo ay maligtas o masunod. Ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga kung masusumpungan natin po mga kapatid ang iba pang talata sa Biblia na malinaw na pinapakita sa atin na ang pagliligtas ay mula sa Diyos. Hindi dahil kung ano ang nagawa natin. Kaya kung titignan natin mga kapatid, ang isa pang tala sa Biblia na malinaw na pinapakita niya sa atin
kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoong Hesus, ay tingnan po natin ang isang tala sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 11 at hanggang 14. Pastor, pwede pong pakibasa? Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Napakaganda po ng sinabi ng talata nito. Patuloy mga kapatid, tingnan po natin ang nasa Kapitulo 13 ng Tito pa rin, versikulo 4 hanggang 8 mga kapatid. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahan loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritong ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa magitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Napakaganda mga kapatid. Malinaw pong pinapakita ng Biblia at ng mga talatang binasa natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang kanyang kautusan ay paalala sa atin at gabay sa ating pamumuhay Kristiyano, pamumuhay na tayo'y ligtas sa ating Panginoong Hesukristo. Isang paalala sa ating mga kapatid na ang kaligtasan ay hindi mula sa ating pagsunod, kundi mula sa habag at pag-ibig ng Diyos. Pagaganda. Kaya naipaliwanag sa atin kung ano yung biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay isa doon ay yung habag, pagliligtas, yung kanyang pagpapatawad, yung lahat ng mga nararanasan nating mabubuti. Ayun yung mga kaloob o kaya biyaya ng Diyos. At sa puntong ito, pinapaliwanag na isa sa mga biyaya ng Diyos ay yung kanyang kautusan. Na ang kanyang kautusan ay naglilid sa atin, tinuturo tayo kay Kristo. Kaya mabuting balita ito na ang bawat isa sa atin mga kapatid ay sumunod o kaya tumupad sa kautusan, hindi dahil sa maligtas, kundi sumusunod tayo kay Kristo Jesus. Na sabi niya, pinabasa dito, kung mahal mo ako, tuparin mo ang aking mga kautusan. Mga kapatid, kaya napakaganda ito. Pastor Jules. Oo nga, Pastor Ray, napakaganda yung sinabi sa atin ni Pastor Ian, yung iba't ibang papel ng kautusan na hindi ito nagliligtas sa atin, kundi tinuturo sa atin yung talagang tagapagligtas sa atin. Amen. Kanya ating titignan na yung kautusan ay ibinigay sa atin bilang pangako ng Panginoong Diyos sa atin, napapatnubay sa atin sa ating paglalakbay sa sanlibutan ito. Kagaya na nga lang ng daan, merong mga rail guard na nakalagay dyan upang ilayo tayo sa bangin para hindi tayo mahuhulog sa bangin. Yun yung dapat nating titingnan na ang kautusan ng ating Panginoong Diyos ay ibinigay na mga pangako na papatnubay sa atin sa ating paglalakbay sa sanlibutan ito. Na kung saan ang end nito ay itinuturo tayo sa ating Panginoong Diyos na siyang tumubos at nagligtas sa bawat isa sa atin. Kanya nga't kung ating titingnan na ang kautusan ay nagbibigay sa atin ng paanyaya na kung saan ay iibigin natin ang ating Panginoong Diyos ng buong katapatan. At ang pag-ibig na yan sa ating Panginoong Diyos ay naipapakita rin sa ating pag-ibig sa kapwa. Meron ngang
narinig ko, Pastor Ian, na salita, paano mo sasabing hiniibig mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Yung kapitbahay mo na nakikita mo, hindi mo pa kayang ibigin. Maniniwala kaya ang Diyos sa iyo? Oh. So napakahalaga na ating titingnan na iyong mga kautusan ay mga pangako na ibigay ng Diyos na papatnubay sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Kanya ang pagsunod doon na sinabi natin na kanina ay dahil nakita natin kung paano tayo iniligtas ng Panginoon. Kung paano tayo binigyan ng biyaya ng Panginoong Diyos na naramdaman natin at dahil dito tayo'y sumusunod, hindi dahil sa we fear God, takot tayo sa Diyos na kung ano man yung mangyari, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos na unang binigay na sa atin. Yung aklat ng Exodo, Pastor Jules, Pastor Ray, at mga ginigiliw na taga-subaybay, itinuturo na hindi maililigtas ng bayan ng Diyos ang kanilang sarili. That's why God intervened through His grace and love, called Moses as the mediator, as a mirror of the Messiah to come. Kaya nga doon makikita natin na saving or ang pagliligtas is hindi kaya ng noong taong iligtas yung kanyang sarili. Yung bayan ng Diyos, hindi nga nila kaya eh. Kaya nga God set up and called Moses. Gayon din sa atin. It points, the story of Exodus points to a need of a Savior, to our need of saving grace. Our need for a God who is a God of love. Yun po yung napakagandang punto ng covenant relationship na dinadala ng ating leksyon sa atin ngayon. Napakaganda. Yun na lang ang pinakamabuting halimbawa. Yun yung sinasabi natin na yung mag-asawa, bakit sila mag-aasawa at ikakasal? Sapagkat nagmamahalan sila. Ngayon, para mamatili yung pagmamahalan nila, mayroong mga pangako at mga kautusan na dapat nilang sundin upang manatili yung relasyon at pagmamahalan at masaya sila. Dahil mayroong kautusan, may kaayusan. Subukan mo. Kung walang kautusan, magnakaw kung ano-anong mga nangyayari dyan. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, mga taga-subaybay, purihin ang Panginoon Diyos. Ang tipan sa Sinai ay napakaganda, isang layunin ng Panginoon Diyos para mapanatili ang ating relasyon sa Kanya at ang pag-ibig sa Kanya at ang pagsunod sa Kanyang mga kautusan upang manatili ang relasyon natin sa Kanya. Hindi para yung kautusan ay maligtas, kundi ligtas na tayo mula sa pagkabihag o kaya pagkaalipin ng kasalanan. Kaya yan ay isang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Kay Kristo lamang tayo umaasa sa lahat ng mga bagay sapagkat mahal natin siya. Nakipagtipan tayo sa Kanya at ang tipanang yan ay manatili sa magitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan, mga kaibigan. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay sa programang ito na ang 3 punto ay God's purpose, covenant of relationship, God's law, gift of grace and holiness, God's grace. Pangatlo ay the law leads us to Christ. Maraming salamat sa pagsusubaybay. Ngayon, bago tayo manalangin, paghingin natin si Pastor Jules sa ating panalangin ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Narito ako, Panginoon, lumalapit sa iyo. Nais ko sana na baguhin mo ang landas na tinatahak ko. Hinahanap ang tunay na kaligaya.
kinagalawan. Nakamit man ang makayamanan, ngunit kapayapaan ay di masumpungan. Tulungan mo ako, Panginoon, na masundan ang mga yapak mo. Bigyan liwanag ang aking daraanan, ikaw at ang law ko sa kadiliman. Tulungan mo ako, Panginoon, na masunod ang kalooban mo. Ako'y magtitiwala sa iyong mga pangako at maghihintay sa iyong pagbabalik. Hinanap ang tunay na kaligayahan dito sa mundong ginagalawan. Nakamit man ang makayamanan, ngunit kapayapaan ay di masumpungan. Tulungan mo ako, Panginoon, na masundan ang mga yapak mo. Bigyan liwanag ang aking daraanan, ikaw at ang law ko sa kadiliman. Tulungan mo ako, Panginoon, na masunod ang kalooban mo. Ako'y magtitiwala sa iyong mga pangako at maghihintay sa iyong pagbabalik. Linisin ang puso ko, patawarin ang mga kasalanan ko. Baguhin mo ang buhay ko, ikaw ang manahan sa buhay kong ito, sa buhay ko.
mahal naming Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo. Muli inyo pong ipinakita at pinaalala sa amin na kailangan naming tingnan ng kautusan bilang mga paanyaya ng Panginoong Diyos, na mga pangako ng aming Panginoon na papatnubay sa aming paglalakbay sa makasalanang sanlibutan ito. Dalangin namin, O Diyos, narito ang inyong mga anak, mga tagapanood, mga kasama namin na binubuklat ang banal na kasulatan upang pag-aralan ang inyong mga ginuntang salita. Amin pong hinihiling sa inyo, O Diyos. Buksan nawang pintuan ng langit, ibuhos ang pagpapala na kakailanganin ng bawat isa sa amin. Ganon din, O Diyos, ang inyong mga anak na nanonood at nakikinig sa programang ito. Yes, Lord. Amin pong hinihiling na pagpatuloy na ibigay sa amin ng karunungan upang malaman namin na ang inyong mga pangako na kung saan ay nagbibigay sa amin ng pag-asa habang kami ay naghihintay sa inyong muling Yes, pagdating. Lord. O Diyos, pagpalain pong bawat isa dahil ito pong aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy na pagsusubaybay sa programang ito, Oras na Pag-aaral, sapagkat mahal ka ng Diyos.